Ihatid na po natin ang mga balitang nakalap ng GMA Regional TV mula naman sa Luzon. Kasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Patay sa pananambang isang dating sundalo sa Tinambak, Camarines Sur. Habang sa Dagupan City, Pangasinan naman na hulikam ang pagnanakaw sa loob ng isang bahay. Ang mainit na balita hatid ni Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Kita sa CCTV ang isang lalaking dahan-dahang pumapasok sa gilid ng isang bahay sa Dagupan, Pangasinan. Maya-maya tangay na ng lalaki ang isang itim na bag. Ayon sa biktima, gising silang lahat ng mangyaring insidente bandang 1:00 ng madaling araw. Naka-open lahat ng doors, kaya kampante kami na hindi kami papasukin kasi gising pa kaming lahat. Pero yun nga, hindi namin alam na ganun kalakas yung loob niya. Natangay ng sospek ang abot sa 15,000 pisong cash. Tiniyak ng barangay na paigtingin ng pagroronda tuwing gabi at madaling araw para maiwasan ang mga nakawan. Patay ang isang batang 5 taong gulang matapos malunod sa swimming pool sa isang resort sa Calasiao, Pangasinan. Batay sa investigasyon, iniwan sandali ang biktima ng kanyang ama at nang bumalik ay nalunod na ang bata. Sinubukan pang i-revive ang bata. Binubumbalik. Hindi nyo na siya natulungan. Hindi. Ayon sa Calasiao Police, hindi napansin ng pamilya na napunta sa pinakamalalim na bahagi ng pool ang bata. At wala siguro, naalis yung 2 ngipin niya sa harap. Pinuntahan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon ang resort pero tumanggi ang pamunuan nito na magbigay ng pahayag. Ayon sa pamilya Agsalud, nakikipag-araglo sa kanila ang pamunuan ng resort. Yun din ang tinitignan natin ng investigation, yung mga parameters na safety precaution nila na kung anong makakulangan doon sa resort. Patay matapos pagbabarilin ang isang dating sundalo sa Tinambak, Camarines Sur. Ayon sa pulisya, pauwi na sana sa bayan ng Bombon ang biktima ng tambangan siya. Sugatan din ang live-in partner ng biktima. Meron po tayong tinitingnan na anggulo na posible pong may kinalaman po sa dating trabaho po nung biktima na siya po ay dati pong former member ng Philippine Army. So ngayon po, isa pong anggulo na tinitingnan po natin na baka po ang ating perpetrator ay miyembro po ng mga kabilang grupo po. Sinubukan ng GMA Regional TV na kuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima pero tumanggi muna silang magkomento. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.